Mamaya-maya ho ay makakasama rin natin si Jen. Ang problema ho kasi kay Jen ay nasa EDSA siya ngayon, ha? Dumaan siya sa busway. Hindi. General. Si General. General Subarjaga. Si General Subarjaga. Oh, ay nako, walang exemption dyan. Ganun ba? Oo, hindi porke General Subarjaga ka pwede ka dyan. Huhulihin ka dyan. Kaya pala yung... Oo. Kaya pala may dumaan dyan na isang convoy ng mga polis ay hinarang. Hinarang. Hindi pinadaan. Ngayon ka lang makakakita, highway patrol, hinuhuli. Ganun ba? Kinumpirma po ng Philippine National Police na convoy nila, convoy po nila dumaan sa EDSA busway. Pero hindi ho kasama ang PNP chief. Hindi ho sakay dyan. Talaga lang, ha? Napag-usapan lang. Ayon po kay PNP spokesperson Colonel Jane Pajardo, ilang senior officer na may sensitive position ang nasa convoy at kailangan pong dumaan sa bus lane dahil may mahalagang closed door meeting sa Camp Crame. Kaya ho sila nagmamadali kasi yung meeting naka-closed door na. Baka hindi sila makapasok. Sarado na yung pinto. Hindi, pero malinaw, no? Di ba meron na unang instruction dati na kapag marked car, no, ang dumaan dyan sa busway, papayagan at pwede. Mukhang hindi po gano'n. Hindi marked car yung, yung SUV na Lalo na. Fortuner. Yun nga. Oo. At nung nakaraan dyan, di ba, yung dumaan din dyan yung mga... Taga-US Embassy. Oo. At yung iba yata, mga agents pa di ba? Oo, si mga James agent. Bond yata dumaan dyan Tsaka si Jack the Ripper. Tsaka si John Wick. Yun nga, di ba, hinahanapan sila ng ID? Oo, ayaw ipakita. Sabi nung Amerikano, Baka ipadala nyo sa China. I'm an agent. I'm a spy. Paliwanag ko ng PNP, sinubukan munang makiusap ng security ng convoy sa traffic enforcer. Dahil nga po, urgent yung situation. Yung meeting closed door na sarado na. Na-late na ha? Nang hindi ho ito pinayagan, nagpaiwan daw po ang isang motorcycle escort bilang patunay ng pagsunod sa batas. Habang bumalik naman ang dalawang sasakyan ng convoy para kunin ang kanilang violation ticket. Dagdag pa ho ng PNP, may guidelines ho kasi na pumapayag sa paggamit ng bus lane para sa sitwasyong itinuturing na urgent and emergency in nature. Pero, nilinaw nila na patuloy silang susunod sa traffic rules. Hindi rin pinangalanan ng opisyal na sakay ng convoy para sa security ng mga ito. Lalo't na ipublish na sa publiko ang plate number ng ilang sasakyan. Ano ba totoo? Ang sabi naman nung mga nakasaksi riyan, pinayagang umalis at hindi tinikitan. Pinayagang umalis. Pero may nagpaiwan. Wala raw nagpaiwan. Bumalik na lang. Ayun nga. Yung highway patrol na lang ang bumalik, yung nakamotor. At ang nagpatiket, yung highway patrol. Ayun nga. Ganun Yun na ang nangyari. Pero ang sinasabi naman dito sa balita, may nagpaiwan. Yun. Mukhang hindi yata masyadong malinaw. Siguro kailangan linawin yung storyang yan. Na alam mo, very simple yan kahihiyan yan na napakaliit na bagay. Tayo yung mga kumbaga lawmaker, lawbreaker. Yun. Kumbaga tayo yung dapat mag-implement ng batas, tayo yung nagbe-break ng batas. At saka alam mo, dapat ngang linawin ito, kasi yun lang kaso ng mga halimbawa, diplomatic vehicle. Talaga namang hindi mo sila pwedeng papanagutin di ba? Kasi meron silang immunity. Immunity. At especially diplomat plate. Lalabag ka sa international law, di ba? Yes, gaya nung ginawa ng Amerikano, yung sinasabi Tama yung sinasabi niya. Tama yung sinasabi na baka niya. hindi nga alam nung traffic enforcer na sila ay hindi mo pwedeng Marami tayo nakitang ganyan na talagang yung mga enforcer natin matatag. Inuhuli yung mga diplomat, diplomat plate. Siguro naman kailangan ma-briefing din na maayos sa mga yan, especially yung alam mo kasi minsan yung power play ba? Yung bagay, di ba? Yung medyo nagfe-flex ng kanilang muscles, di ba? Medyo kailangan alam din nila kung ano yung nilalaman ng batas, no? Pero hindi pala lawmaker, law enforcer, lawbreaker. Ayan. Eto kasi, dahil sa pangyayari yan, nililinaw na ho ngayon ng DOTR
kung sino-sino lang ba ang pwedeng dumaan dyan sa busway? Yes. Ha? Eto po, lumilitaw na 5 opisyal lang ng gobyerno. 5 top officials of Yes. the government. Una, ang presidente. Yun. Pangalawa, ang vice-presidente. Pangatlo, ang Senate President. Pang-apat, ang House Speaker. Pang-5, ang Chief Justice. Ng Supreme Court. Pang-6, host ng saganang mamamayan. No. Hindi kasali. Yung kaya nahuli si Nahuli si Jen Subarjaga. Oh, kumusta naman? Kumusta? Nakalaya ka na? Nakapag ano ka na ba? Nabayaran mo ba yung ticket mo? 5,000 din pala yun. Ayun. Pagdaan sa busway. Nako. Di paano yan? Hindi tayo kakain ng mga 5 days. Sabi ko sa kanila, tinapatan ko nagmamadali. si Chabit. Kako, ito na yung 150K. Ayun! Oh, nga, no? Inihatin pa ako eh. Ayun. Inihatin pa ako. Boss! Bilang pabuya sa paghuli sa'yo. Boss! Daan ulit kayo rito. Akong bala sa inyo. Ay, nako. Antindi. Ganun talaga. Mukhang nagpapaliwanag ang PNP chief doon. Oo nga. Hindi naman daw, wala daw sa convoy. Hindi daw siya nakasakay. Pero ano kaya yung emergency na yun? Kasi sabi nag-emergency daw eh. Meron daw closed door meeting. Nagmamadali. Baka kasi masara ng pinto. Nasabi niya, hello, may closed door meeting dito. Oo. Kumusta yung pinto? Sarado na ba? Sarado na. Kung nag-close door meeting, sabi, sino sakay nung ano? Kasi sabi emergency, nagmamadali Yung eh. a-attend nga. Mga matataas daw na opisyal. Mga 5'7" siguro. Height. Gano'n. Hindi, kasi kung ewan ko lang, kapag ka-convoy ng Chief PNP, pwede bang magsakay ng... Di ba? Kasi yan ang sabi, convoy yun ng Chief PNP. Oh, pero hindi daw sakay doon si Chief PNP. Oo. Hindi kasi ako, ang Chief for Administration, wala namang convoy yan. Nagre-request lang siya ng motorcycle, pero walang convoy yan. Ang Deputy Chief for Operation, wala rin yan. Maliban lang talaga sa PNP Chief na Siya merong mismo. Oo. Kasi convoy nga, no? Yun, convoy Wala na. nga sa loob. Hindi nga nakasakay. Di ko wala. Ako na lang sila nakasakay doon. Ako talaga. Ako na. Si General Subarjaga. Ano po General talaga? Subarjaga na lang. Ikaw yung Chief. Chief, CHEAP. Yes. Yan. Kung ayaw niyo po sabihin, hindi kayo, ako po ang sakay. At nagpahatid po ako sa krami. Matigil na lang yung usapan na yan. Ay, nako. Tapos na. Okay na tayo doon. Ako po ang sakay nun. Kasi wala daw exemption. Ngayon, sa bilang regulation paalala na yan. naman sa ating pong mga tagapanood, sa ating mga kapatid, 5,000 po ang multa riyan. Yan. Uulit-ulit. Nakita mo yung motorsiklo na nagtangkang tumakas? Ayun, hinuli siya. Nagtangkang tumakas, sumemplang. Itinayo yung motor, sumakay. Tumakas na naman, semplang na naman. Sabay sigaw na nasa ospital yung kanyang kamag-anak. Everything. Well, hindi ho katwiran yun. Hindi ho katwiran yung paglabag sa batas. Naitanong pala yan kay Secretary John Vic Remulla sa Malacanang. Tapos mukhang nagkaroon ata ng briefing doon sa Malacanang. Ang sabi ng reporter, all right sir, may we confirm is this emergency that Marbil was talking about when his personal used the EDSA busway? There's the kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to. Sabi niya, I was not with General Marbil and that time, so only he can answer that. Ayun, tanging si General Marbil lang daw. Dahil may malaking issue ngayon, yung tungkol doon sa bata. Yun na nga. Yung $20 million ransom. At meron pa Na kagabi. pinutol yung daliri. Meron pa kagabi, latest. Meron? Meron na yung kinidnap din doon sa BGC, pinakawalan kagabi. Kagabi lang, iniwanan daw doon ato sa may Makapagal Boulevard. Yun ang balita ngayon, ang latest na estudyante. At sinasabi, ang tatay daw noon dati ay isa din sa mga nakinabang ng Pogo. Yun ang Yan latest. yata, yan din yun, yung pinutol yung daliri. Hindi, wala. Ito daw, sabi ng PNP, ay wala itong ransom. Pinakawalan daw ito Hindi, dahil yan sa nga yun, pressure pero ng dinideny nila na hindi binayaran yung ransom. well, Dinideny nila. Sinabi nila is na monitor nila yung cell site kung nasaan, sinundan, and at the same time, nung na-recover yung bata, biglang nawala raw yung cell site at hindi nila matuntun kung nasaan na. Pero yung bata raw iniwan. iniwan na. Pero yun na nga, wala nang daliri. Yung isang ganon. daliri putol.
Yun. Masyadong traumatic sa bata but yun. as of yesterday, ang balita is nagbayad yung pamilya ng $20 million. Yun ang sabi. Ransom. Yes. Kasi sabi ng ang mga otoridad daw hindi nagbayad ng ransom. Tama naman 'yon. Kung yung otoridad talaga hindi magbabayad ng ransom, Yung pamilya. Yung tatay ata, yung pamilya ata. Yun naman ang sabi ni Secretary Remulla. Ayun. Sabi pa niya doon sa may press con nata, sabi niya, Secretary Remulla, let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Ayun. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I was not aware until after, hindi naman ako informed, pero he was aware of the emergency. Ayun. So yun ang naging sagutan daw doon sa bahagi ng Malacanang yata at naging tanong sa kanya itong may kinalaman sa insidente doon sa EDSA busway.